Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo
bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri, 7 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Adlaw kita Lunes, last week, san bulan Agosto. Agosto 25, 2025, day 237 over 365 days. Maupay nga aga sa aton nga tanan, maupay nga aga mga ka-agri. Mata na kamo, mata na kami. Okay? Sa din na naman kita sini nga atong programa nga puno san kinadman ngan inspirasyon. Ini atong programa Usapang Agrikultura. Sa ngaran san aton acting station manager Hinaro Navelon, ako ang iyong makakaupod, Charmaine Perito Balvez. Anda magpaabot san mga istorya san paglaom, paniguro, kalampusan san aton mga parauma, mga parapangisda dinhi sa Region 8, Eastern Visayas. Kaupod naton sa Master Control, Sir Joven Cardenas ngan Engineer Francis Morny Balvez. Okay, so mga ka-agri, yan ang Lunes. Panibago na liwat nga simana, okay? And panibago na naman nga inspirasyon nga aton mababatian. Mga istorya san pagbabago, istorya san paniguro, paningkamot, istorya san bayanihan tungod sa sektor sa agrikultura kung tanan nagbuburbligay, sigurado ang pag-uswag. Siyempre, nagpapadayo na natin misyon sa bulig sa Department of Agriculture ng Presidential Broadcast Service. Okay, so yan ang aga mga ka-agri. Atong tupiko? Testimonies tikang sa DA Saad Regionate. Sa mga ka-agri, karagsigon sa Saad is Special Area for Agricultural Development. Sa nga programa mga ka-agri, nakatutok talaga para buligan ng aton mga kababayan nga aada sa marginalized nga mga komunidad. Aton nga haros waray na sira choice, kundi maniguro, maningkamot. And yan naman, sara natatagan o gintatagan sin oportunidad san gobyerno nga umuswag, makawala, makatakas san kakurian gamit an agrikultura. Sanglit ayon niyo kami baya mabalik kita atong pamatian ang jingle nga ginpreparar sa Department of Agriculture ani at kita. Kwento ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan.
at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa. Oras naton mga ka-agri, 13 minutos na ang naglabay sa alas 5 sa aga, kita mabalik ka humanlasan pipera ng mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Calbayo. DYOG 882 AM. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa, sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako
pa ako techie, pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri. 10:06 minutos na ang naglabay sa alas 5 san aga. Okay, sen ang aga sa atong programa. Offer namon ini nga usa na naman nga AVP Audio Visual Presentation ikang ini sa Department of Agriculture DA SAAD program dinhi sa Region 8 Eastern Visayas. So sini nga aton AVP, aton mahihilngan, mababatian ang testimonya sa naton mga parauma, mga benepisyaryo mismo sa SAAD program. So paano ba sila nabuligan sini nga programa nga SAAD? So tikang san simple nga agricultural inputs nga nakakarawat sugad san mga seeds, livestock, training, kutob sa mismo nga paghatag sin paglaom para san ira kada pamilya. Sa sering pangani, ang tinuo nga istorya san kalampusan, diri lang nakikita kon gaano kadamo ang harvest, kundi pati san pagbabago nga napapaabot ini sa kada komunidad. Sa mga ka-agri aton na pamatian hilngan ini nga aton audio visual presentation. On behalf of the municipality of San Miguel Leyte, we would like to extend our heartfelt gratitude to the program of the Department of Agriculture, the Specialized Area for Agricultural Development. Nakinabang po yung bayan namin ng almost 5 million pesos na program mula po sa SAAD. Yung epekto po ng livelihood intervention as introduced by SAAD, ito po ay nagbigay ng economic upliftment sa bayan ng San Miguel Leyte. Ako talaga nabulighan rice and mallard production na amon kay bisan ita amon dinik kanang barangay Laba nakakapalit hamon in fresh egg. Tapos barato lang nagkamayada kami income na baro kami paghimuhin salted egg. Maaram na lat kami magpa-hatch ika nga irabunay tas amon gin babantayan nga itik. Dako an bulighan hininga asosasyon ha akon. Labi na ha akon mental health. Labi na umabot an pandemya. Makuri an pangiskwelahan kay bagan self-learning hiya. Tungod hininga asosasyon na iba na akon stress san mga anseran nga dadamo. Dako la tanak pasalamat han ginhatag nga project kan SAAD ha amon asosasyon kay nakabuligiya ha akon financially diri la ha akon pati ha akon igkasi miyembro. Kasi parang hinauton tang akon matagang parents so gadini ngay gayon pag mayuyun unta nira nga para umunlad liwat para liwater ba maghinga upay. 2019 or early 2020, we have implemented the food security program of the city. We would like our farmers to be resilient. We provide them with the technical assistance, we provide them with the funds, we help them locate areas to be tilled, to put up their farms, livestock, all free. Libre tanan. Libre pa ang patraktor. They don't need to worry about how to till their land. The local government would be happy to have our tractors work for their farms. We share the same vision that our farmers should be earning by themselves, sustaining their own farms. Ang akong posisyon
administrasyon diri sa Balao Farmers Association sa ako ka auditor. Tungod din akong gipagamit kini mong akong yuta kay mabutangan sa project sa saad. Dako nang kausuwagan nga akong matikdan tungod kay pinagi sa mga pagpananom nga mauswagon na yung pagpananom kung magamit kita sa bagong teknolohiya. Among ipadayon ang among pagpananom aron kami makakita og dugang pa nga kita. Kami ang Balao Farmers Association, mo ulan, mo bagyo, mo baha, padayon gapon kami pagpanom. Bisan tuod og ang among tanom namatay, maghimo na po mig sidling aron may makatanom. Way undang mig tanom bisag muuwan, moinit, way among gikadlokan basta kay makakita ra mig tanom. Ang nadawat namo sa saad sama sa mga tools o mga mold, mga binhi, labi na niyan itong korale ipuan niya si Pepper nga mao'y nakapakusog dayon sa among project sa saad. O uban pa nga na mga sprayer training ni sa saad o ang epekto namo sa among income sa kuan, among silbi hinaguan nga naka-income dumig dako-dako ini labaw sa tanan nga nadugangan ng among kaalam, among unsay mga teknolohiya nga bag-o nga among nakita o na kuan sa mga seminars among gika-apply dinhi. Tungod sa saad nahimo ning communal garden. Amo na kita na ang communal garden dako gi katabang sa amo barangay tungod kay ang mga membro sa communal garden nagkadugay nagkakugi unya madasigon sila o sa pagtrabaho sa garden. Unya dako punig impact kay gawas pa sa mo-earn sila og kanang income. Ang kami po din hiya sa Barangay Balao, makapalit pod mi ang wa mi apil sa communal garden, makapalit pod mi og mas lesser nga presyo sa mga utanon, mas barato og sure jud mi sa kwalidad sa anang vegetables nga amo gi fresh. Yung farmers natin, yun talagang isa na opportunity nila na mabigyan na ito ng saan. Kasi sa itong malaking program sa DA na talagang nakakatulong sa kanila. Iba siya na program kasi parang package na. Nandun na yung trainings, seminars, lahat. At saka yung mga inputs natin. Talagang need pa kami dyan sa mga program this SAAD or more programs pa galing sa DA. Ang nagagawa naman ng local government lalo na sa MAO namin, no? Nagmo-monitor kami, mga tauhan namin, yung farmers namin always reminding them na alagaan, fokusan, yung nag-grant kasi dapat makarevolve tayo. Napakalaking tulong po this program. Imagine, no, ang mga farmers namin bigyan nito mga egg layer production, di ba? Sa duck and vegetable productions, mga incubator with solar. Kasi ayun, until now, no, lakas po ng balutan namin ngayon. Kaya nakaka-inspire din, naka-challenge din sa mga ibang farmers. Yung implementation ng SAAD dito sa St. Bernard starting 2018, yung sa rice production, nakakatulong talaga yun sa mga rice farmers. Medyo tumaas yung production ng rice. Yung poultry, yung sa layers, parang nadagdagan yung production namin ng egg kasi yung egg namin dito ay galing Cebu, Sugod. So nadagdagan siya. Nakatulong din yun sa mga farmer. At saka yung mga nag-produce ng egg, mayroon na silang mapagbintahan ng kanilang egg dahil yun sa SAAD.
ang saad ay talagang hindi na broken. Kasi sabi nila, ang saad means promise. Ang promise dapat matupad. Katabang sa among manukan tungod kay dool na sila palitag manok, brato pagadon ang itlog sa manok. Ang plano sa among organisasyon magpalit may glute gamo ispan pud may sa among manukan aron mo dako may og income. Sa seminar kuno namo mas dako og daghan dako magkuno kita. Og diri sa saad sa pagsugod sa 2018 nakadawat ni og mga seeds, fertilizer, tools sa individual na mga membro. Nakadawat mi og rice, seeds, fertilizer, tools, rice cutter. Then pagka 2021 nagpadadon ang saad sa paghatag og mga proyekto sa mga membro. Then ang kasagaran niini mga membro sa asosasyon og ang sa 2021 nagsugod na ang vegetable ug malardak. Og daghang salamat sa tools and equipments nga gihatag sa among asosasyon. In behalf sa among mga kauban, laban lang bisan sa hadla sa panahon kita nagpadayon aron kita makaangkon sa hayag nga kaugmaon. Especially namong mga kabatan-unan, naghatdako sa og impact tungod kay pahatag sa og pampalig-on sa lawas, tungod sa mga seminar na inspired mi nga mga kabatan-unan nga mag vegetable farming kay makadako sa og tabang sa among pang-adlaw-adlaw. Dako og tabang namo sa tungod kanang nakamaumi sa mga pamaagi sa pagsidling, sa mga proseso bahin sa pag-gardening. Dako namo og tabang labi na sa among mga kabataan nga naampod mi kada adlaw dire na na-manage namo sila. Kay among mga gimbuhaton dire sa among garden, natudloan namo ang among mga kabataan. Na-build ang among friendship bisan tuod sa mga pagsulay nga miabot dire namo sa among tagsa-tagsa dire sa among grupo. Kami nagpadadyon sa pagbangon bisan sa giudit mi sa among first cropping nga among pag-garden. Mi padayon mi sa pagbangon aron sa paglambo sa among garden. Po ang amon association 2013 pagka 2020 nakakarawat kami tikang sa DA Saad, 384 heads of layer, 170 sacks of feeds, and 800 pieces of egg tray and 1 weighing scale and multivitamins. Pag-abot sa itong February, nakakarawat kami sa 151 sacks. Freely what nga 151 sacks tikang sa DA Saad program. Antikang naman ma'am san naka-avail kami sa 151 sacks. Nakalinding kami ma'am sin 286 pesos. Tikang iton sa egg layer production. Ang 2020 naka-purchase kami san binta san Bunay, ka-purchase kami 25,000 lot dugang san amon kuan, amon pinaka opisina. Ang best practices san usang asosasyon para maupay ang pagkaurusa san kada member. Ngana ni kaduha ma'am tikang pasanamon pagtikang is an semi-organic. Practice namon an waray baho san broiler, an gin-apply na namon san umabot ang DA Saad nga project, an amon AM ngan sa natubi. Aniim namon in ferment iton siya namon ma'am nga may ada
may damulasis para diri kami nagamit antibiotic para diri malangsan manok, diri malangsa ang bunay, ngansan waray bahuan iti. Pagkuha iti kada adlaw siya kuha iti. Sanglit an mahupay gud siya an gawasan iriasan amon asosasyon san para sa kamanukan. Ngansanan best kuan niya ma'am kay an iya iti amon ning gagamit sa namon organic farming fertilizer para sa namon vegetables. Ang intervensyonan saad, pag-abot hamon, nagkandak na yun ng seminar about pagtanom. Tapos, after seminar, may distribution han seeds, hin tarong, ampalaya, okra, bagyo beans, bell pepper, nga hitong atak na liwat, mga pirala ka days, nagtanom kami dayon. Dakuan bulig, hauna-una, may sobran seeds nga nga diha amon. Gin-distribute ko itong antuhan akong members para urban gardening nira. Nagkamayada kami pundo, partihan amon produktohan fruits and vegetables. Yan nga dihan among grupo nagkakabulig haira kahit papano haira pan adlaw-adlaw nga ira pagkaon nakakabulig pamalit naman lang yung bugas. Ako po ay Melvin Dosa Helo, President po ang Youth, member po ang Sardoni, Fisher Folk and Farmers Association. Nagpasalamat po ako diwa po mga project na ginatag na ramon. Kaya ito pasalamat po ako ng President tamon na Sir Peter po. Una po talaga po ako, wala po talaga pangita. Tambay lang po ako baryo, nag-i-email la. Tapos mga seeds po, nagitanam namon, nakakabulig akong pag-eskwila. Po nga paralit ng gawas, hindi na po namin nakapalit. Sugad po mga utal, lamas, na pwede po namin palit ang nakakalugan. Hindi na po kami mamasahe kay kung among lakagalari yung tanom. Nakikita ko pa ang mga tanom na nadagko, tapos may bunga, tapos pwede ko pa pagkikitaan. Sugad po ako ng mga kuwan, ang mga hayop po didi. Nag-i-enjoy po ako, adlaw-adlaw po ako din niya, kagawang sir. Mga squatter pala, hindi na po ako, bisa narayo na ang baray. Kasi ito po nga, baga nakakuan ko na pa yan, nakasanayan. Nag-i-enjoy na po ako. Bisa po, hindi na po ako malalaga sa formal siguro kung hindi nga ipaiwasan ni sir. Talagang sa bahay lang ako, ma'am. Tapos ngayon, kaya siyempre nagtatanong na ako, yung mga personal na gamit ko, hindi na kailangan hingin kay mama, kay papa. So pag nakaka-harvest ako, ma'am, ginatunga-tunga ko ng pera ko pampaload ko ng cellphone, ma'am, may online class po ako. Tapos pambili ko ng tsinelas, ganyan. Kasi ma'am, para glawad-lalawatan akong kag-anak. So mahirap pa talaga yung buhay namin. Tapos kag-anak ko, nakasanayan talaga nila tanong, ma'am, hindi mga utan, ano lang, ma'am, saging, lubi, amo lang po pinagkukunan namin, ma'am. So yan na, tapos nahibaro naman ako ini, ma'am. So na-apply ko na hiya, nadugnan, ma'am, yung income namon, pa kami nakakabulig sa mga kapitbahay namin, ma'am. Well, I can say right now, I think we are getting profitable benefits from the SAAD program. Our farmers are learning now how to increase their production of food supply, like eggs, baboy, pigs, and vegetables, chicken, which is highly in demand among Filipinos. Thank you for the SAAD people in helping us. Ako po si Jilo A. Kiranti. Presidente po ako sa amon asosasyon ang Pinggan Vegetable and Livestock Producer. Nalilipay po kami nga nagpapasalamat nga dirila po year kundi package po ini adaan chicken and 345 bags nga feeds, ang multivitamins, antibiotic, cage nga nagpapasalamat po kami kay hulos po ito iyo suporta. Maupay po ang hibuligan sa ad program kay imbis nga mapalit pa kami mga seeds,
aadaan saad naghatag haamon ngan imbis nga makadto pahirahabong to pagpalitin bunay aada na mismo amon barangay ngan nakakapagpautang kami haira pandagmitan nakakabulig po talaga. Nakadugang inihan ira livelihood. Oo. So bisan pa man may dahira egg production project padayon lagi hapan nira vegetable production. So diri la usa nga income man ira igin diri lahira nakuhan usa nga income kundi nakuha vegetable and egg production. And right now, pinaagit ira ko operasyon, ini nag-expansion gihapon hira nga dahil swine production project. Implementation ng SAAD is napakaganda. Ito ay nakakatulong sa aming mga farmers dito sa LGU Kinapondan. At saka nagbibigay sila ng mga inputs at may seminars and training at ito ay napapakinabangan ng ating mga farmers. Yung pag-validate namin doon sa kanila, talagang full support sila sa programa ng government. Ako Maria Tita Ibanez, parang usa nga membro han Baupa Association. So kapag kaya na kami nagiging usa na kami na progresibo, dara nga damo na amon extension ngan siya ito ni kami nagkakaurusa darahin mga balaod nun amon gin implement so gadang bylaws policy. So ada kami stricto talaga pagdating ha bylaws net palisiya. So kapag kaya na kami nag-extension, baboy, manok, although na maging tikangan 960 heads la ang hatag haamon. So yan na pagka na sobra na itong hiya 1,000. An amon kalamansi 253 an ginhatag haamon han saad. Kami inhulos nga nagpapasalamat ang mga taga-saad program kay kun warayan saad waray kami na natatagamtaman nga maupay nga oportunidad. So hikamo nga mga nataganhan proyekto saad ayaw niyo pagsaya nga ayaw niyo pagpabayi higugmaan niyo tagi niyo hin importansya kay ini nga oportunidad in talagsala ini lumabay ha aton mga kinabuhi. Aluna ka Fokyan Esponiliasan, taga Barangay JMO siya, sayo nga treasurer sa P4MP Association din sa namang barangay. Ang mga ginipikto didi sa amo para sa ako pamilya sini nga kuan ig production. Una-una ma'am, dati kasi ito, ang nga ni sa kairayhan, makuri kami. Ang bunay nga ni sa amo. Tungod ma'am san kakorean nga ama ginagian mao. Napipil mo nga siya pagsugad nasin. An mayaong pero ito mahal. Dati san wala pa diyang bunay ora pa kuan bunay nga ginahatag nga egg production. Ang bunay nga di sa mahal. Ang mga parag-unga, mga paraglukad. Makuri makapalit sa bunay. Makasira man kami sa bunay. An 5 kabugos nga bunay pagtutunga-tunga ang para magkasya sa imong pamilya. Mamalit nga saya na nga dako siya nga bulig sa ultimo pala di ba simple light siya pero mapipil mo siya nga dako nga bulig para sa imong pamilya. Dati ang bunay makuri kay makakaon kaya ng pinakakuan tamban. Saya naman ana mo pinaka masayo na igsira bunay. Permi na bunay, permi bunay bisa na adaw gabi kat kakaon. Masayo na namo ang bunay luto. Di na kami kinukurian. Naman kita sa namon project in papadalagan nga disin iba pa nga source nga amon
additional nga source nga pagkakitaan sa namang asosasyon ini nga fattening. Dako sini kaupay ang naging hatag sa amo nga paglaom sa amo nga mga member. Nagkamayon kami sin pag-asa nga kami bilang mga magkore ngayon ginatang sa amon nga mga bulig nga makakapag dugang sa amon pangita. Ako dili ako kundi tungod sa amon pagkasarayo sini nga amon grupo nahimo ini nga grupo nagtikang san 2014 pag-abot sini nga amon project nga ginhatag san Saad Special Area for Agriculture Development. Nagpapasalamat kami sa Department of Agriculture, natagang kami sa mga rice seeds, sugad man sa mga seeds nga tanom nga nanamon project o amo asosasyon sa Titongko Farmers Association nakatagamtam kami sin traktor sa Saad, nakatagamtam kami sin tracer ngan may ada pa kami sa among grupo nakatagamtam sin water pump 5 itong sir kabugos nga natagamtam sa Departamento sa Agriculture. Dako ito nga impact para sa amo nga mga parauma. Pailiwat kay naamon diri na ibabaro kami kay nakaka-attend kami kundi din nga mga seminar ini nga na taga na kami kuan tagsayo nga pasi tadi patutubuon namon makakadugang iton sa namon additional income. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Oras naton mga ka-agri. 10 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 6 san aga. O diba mga ka-agri? No? Nakaka-inspire talaga ini nga Saad program sa DA Department of Agriculture Region 8 Eastern Visayas. Sa ini nga programa, Saad program, dire lang ngayon ini basta usang proyekto, kundi talaga nagsiserbi ini nga tulay para san pag-uswag san kinabuhi sa naton mga kababayan nga mga parauma. So tigang sa testimonya sa naton mga parauma, nabatan naton nga diri lang ngayon ini usa nga simple nga livelihood inputs nga nakakarawat o sa lawat ini nga rason o nagiging rason para magkamayada sila sa dignidad, rason para magkamayada sila pagtapod sa kalugaringon nga nagiging rason para magkamayada pangarap para sa ira pamilya. Sa aton hibaroan niya ng aga nga kun may ada tama nga suporta kaya umuswag san usang nga parauma. Kung may ada nakakarawat nga training, kung may ada sapat nga kinaadman, Siring pa sa Tagalog, lumalakas ang loob sa usang nga komunidad. Ngan mga ka-agri, kung nagbuburbligay ang gobyerno ug ang mga residente, talaga may ada matatawag nga tinuo nga pag-asa o paglaom. Sanglit mga kagrano, dire kita mawadaan sin paglaom. So kan iba nga ni nga barangay, iba nga mga lugar, iba nga asosasyon, kaya nira umuswag sa bulig san Saad program. Why not kita? Posible ngayon kita liwat in umuswag. Sanglit aton igbibilin sa iyo nga pakiana, andam na ba kamo nga magtikang san iyo kalugaringon nga success story. Oras naton 15 minutos na lang nagpapabilin antis mag alas 6 san aga, kita mabalik ka humanlasan pipera ng mga pahibaro. News
news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Weather! Oras naton mga ka-agri, 11 minutos na laan nagpapabilin antis mag alas 6 san aga. Ngan para san update sang kamutangan san panahon, adi si Sir Daniel James Villamil, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton san updates. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Huling namataan itong low pressure area na ating minomonitor sa loob ng PAR kaninang alas 3 ng umaga sa layong 365 kilometers silangan ng Maasin City sa may Southern Leyte. So sa mga nakarang oras ay bumaba na yung tsansa ng low pressure area na ito na maging isang ganap na bagyo. So yung current scenario natin, inasahan natin na low chance of tropical cyclone development. So mababa yung tsansa nito na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Gayunpaman, dahil sa pinagsamang epekto nga nitong low pressure area at ng southwest monsoon o habagat, makakaranas tayo ngayong araw ng maulang panahon sa malaking bahagi ng Visayas, pati na rin dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon,
western and eastern sections ng southern Luzon, pati na rin itong northern portion ng Mindanao. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay fair weather ang ating inaasahan ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito yung ating latest weather advisory na in-issue ngayong alas 5 ng umaga. So dahil nga sa papalapit na low pressure area, makakaranas tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kabikulan at Eastern Visayas ngayong araw. So sa mga lalawigan ng Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, asahan natin yung mga malalakas na pag-ulan ngayong araw. So, starting naman tomorrow, araw ng Martes, mas marami pang mga lugar ang makakaranas ng pag-ulan. Dahil inaasahan natin na muling magdudulot ng rainfall itong ating habagat o yung southwest monsoon. So, dahil sa habagat, asahan natin yung mga malalakas na pag-ulan. So, ito po yung mga areas shaded ng yellow over Palawan, Occidental Mindoro, sa Antique at sa Negros Occidental. Samantala, dahil nga generally northwestward yung paggalaw nitong low pressure area patungo dito sa area ng Bicol region, magpapatuloy yung mga pag-ulan over Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, pati na rin dito sa Quezon, Rizal at sa may Aurora. Pagsapit naman ng Miyerkules sa August 27, ay magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa ilang areas ng Mimaropa at Western Visayas. So muli, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, pati na rin sa Negros Occidental. Samantala dahil naman sa low pressure area, makakaranas pa rin tayo ng mga 50 to 100 millimeters sa pag-ulan over Aurora, Rizal, Quezon, and Camarines Norte. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, muli ito po yung mga areas shaded by yellow, maghanda tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Posible nga yung mga localized flooding, especially sa mga susceptible areas, sa mga low-lying areas o yung mga lugar na malapit sa mga ilog o dalampasigan. Sa mga lugar naman na malapit sa mga mountainous areas o yung mga bulabundukin, posible naman yung mga flash floods or landslides. Kaya maghanda po tayo sa mga banta na ito sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon. So dahil nga sa low pressure area, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat dito sa area ng Bicol region at sa Quezon. Dahil naman sa habagat, itong area ng Occidental Mindoro, makakaranas rin tayo ng makulimlim na panahon. For Metro Manila and most of Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan simula ngayong umaga hanggang sa tanghali. Pero pagsapit nga ng late afternoon to evening, makakaranas muli tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so una itong area nga ng Visayas as well as itong central and eastern sections ng Mindanao. So northern Mindanao at Caraga dahil sa low pressure area, muli Visayas, Caraga, northern Mindanao, asahan natin ngayong araw itong mga pag-ulan na dulot ng sama ng panahon. Dahil naman sa habagat o yung southwest monsoon, itong area ng Palawan at Zamboanga Peninsula makakaranas rin ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, so malaking bahagi ng Barm, Socsargen, pati na rin dito sa Davao region ay fair weather ang ating inaasahan. Pero gayon pa man, nandyan pa rin yung mga usual na late afternoon to evening ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. Sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin kaakibat nito, yung bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 4-day outlook sa mga susunod na araw, so simula Martes hanggang sa Biyernes, ay discuss po natin yung magiging lagay ng ating panahon. So itong low pressure area, for the next 24 hours, maliit nga yung chance na maging bagyo. Yung magiging movement, yung paggalaw nito ay generally northwestward.
And as of now, may dalawang senaryo tayong tinitingnan para sa sama ng panahon na ito. Yung unang senaryo, magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw nitong low pressure area. Babaybay nito yung karagatan sa silangang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region at sa Quezon. And after itong baybayin itong karagatan na ito, ay posible itong mag-cross or tumawid dito sa bahagi ng Central Luzon. So yun po yung una nating senaryo. Yung pangalawa namang senaryo ay bahagyang mas mababa yung track na babaybayin o yung mga lugar na dadaanan nitong low pressure area. Generally, northwestward pa rin yung paggalaw nito, pero posible rin itong tumawid over Eastern Visayas and then papunta dito sa Southern Luzon area. So, yung kailangan natin bigyang diin, no? So, in both of these scenarios, generally northwestward yung paggalaw nito, kailangan natin pagtuunan ng pansin na regardless sa magiging paggalaw nitong low pressure area ay maulang panahon yung ating mararanasan sa mga susunod na araw. So yung weather advisory po na prinisan natin kanina, ito yung mga lugar na mararanasan ay yung mga malalakas sa pag-ulan nitong low pressure area at ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So recap lang po, starting tomorrow, magpapatuloy yung mga pag-ulan over most of Visayas, pati na rin itong western section ng Mindanao. So bukas, since araw posibleng balik pasokan na po tayo, most of Metro Manila as well as some parts of Southern Luzon, most of Southern Luzon. So magpapatuloy yung mga pag-ulan over Bicol Region. Makakaranas na rin tayo ng mga pag-ulan over Calabarzon, pati na rin sa buong Mimaropa, dahil yan sa low pressure area. So maghanda po tayo sa mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkilat. So muli, starting tomorrow, Metro Manila, buong Calabarzon, buong Mimaropa, buong Bicol Region, buong Visayas, pati na rin itong western section ng Mindanao dahil sa epekto ng low pressure area at habagat, asahan natin yung mataas sa tsansa ng pag-ulan. Pagsapit naman ng Tuesday hanggang sa Thursday dahil pagsapit naman ng Wednesday to Thursday dahil naman sa papalapit na low pressure area, makakaranas tayo ng makulimlim na panahon. So kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat over Metro Manila. Magpapatuloy yung mga pag-ulan over Metro Manila, buong Visayas, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Central Luzon. So over Central Luzon, makakaroon na rin tayo ng mga pag-ulan. So, pagsapit naman ng Biyernes, improving conditions ng ating inaasahan sa Central and Eastern Visayas, pero magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan over Metro Manila, Central Luzon, pati na rin dito sa Calabarzon, Mimaropa, pati na rin sa Western Visayas. So, improving conditions sa ating inaasahan over Bicol Region, Central and Eastern Visayas, pati na rin dito sa Western and Northern portions ng Mindanao. So dahil nga may binabantayan tayong low pressure area ngayon, patuloy tayong umantabay sa mga weather updates na pinapalabas ng Pag-asa ukol sa sama ng panahon na ito. Ang haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:44 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:30 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized advisories, yung ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories o yung mga heavy rainfall warnings, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bistahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Gulat. Damang salamat Sir Daniel James Villamil, Weather Specialist, tikang sa DOST Pag-asa Sentral, para paghatag sa aton sa updates sang kamatangan sa panahon para ina adlaw Lunes. Oras naton, 1 minuto na lang nagpapabilin antis mag-alasay aga. That's all for today. Otro damang salamat sa niyo pagpamatingan pagtambong sa natong programa. Shout out mo pa nga aga. Nagkikitayan na sa naton live sa Facebook. Franz Navarrete Probe, Irish Nicole, Rom Navales Tagunon, Victor Digia Doroja, and Jennifer Galmatico. Ngan siyempre sa tanan ng mga nagkikitayan na sa naton live sa Facebook ug YouTube Radyo Pilipinas Kalbayog, mga namamati sa aton mga radyo 882 kHz AM dial. Nakaupod naton sa Master Control
Sara Joven Cardenas ngan si Engineer Francis Marnie Balves ngan sangaran san aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, akuluwatan iyo nakaupod Charmaine Perito Balves. Day 237 over 365 days. Mawatan mga ka-agree, ang atong programa para yan ang adlaw. Masunod na ang programa Morning Report. Ina natong programa Usapang Agrikultura. Happy Monday! Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.